Magandang gabi po. Salamat yung patuloy na pagsubaybay sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ugalin niyo po siyang i-follow, like at saka share para ito lumaganap sa inyong mga kaibigan. Ako po si Ma'am Rose sa inyong lingkod, nagbibigay ng kaalaman ating pong program for educational purposes para maagapan at hindi lumala ang karamdaman. Sa akin pong YouTube channel, pwede nyo rin po kung suportahan. Pwede po bang i-click nyo yung subscribe pati yung bell para ito po yung bell of notification, mapagbigay alam kayo na meron akong bagong video. May iba't ibang lunas po sa bawat sakit ng tao, kaya pinakamainam ang kumonsulta mo na kayo sa doktor kung meron kayong nararamdaman na sakit. Nais ko pong bigyan ng daan, ito po maaaring hindi niya to ang tunay na pangalan kasi pinagbalik-baligtad niya yung pangalan niya, si Ozart sa Pulak. Syempre po hindi to. Nais ko siyang bigyan ng yung tanong niya, sabi niya, tanong ko lang po, madali pong sumakit ang ulo ko at batok ko, nahilo po ko, sumasakit at nagsusuka po, ano po kaya ito? Yan ang tanong niya. Sabi? Masakit ang ulo, masakit ang kanyang batok, nahihilo siya, tapos nagsusuka siya, ano ba daw po ito? Kaya ang payo ko sa kanya, magpa-check up sa doktor para malaman kung ano yung talagang tunay niyang sakit. Pero i-discuss ko anong mga pinanggagalingan ng hilo, sakit ng ulo, sakit ng batok, may kasamang pagsusuka. Maring ito ay merong problema sa mata, yung tinatawag nating astigmatism. Yung pong astigmatism, yung mata mo ay hindi siya completely round, no? Yung lente ng mata hindi siya completely round, uneven curvature ng lente ng mata. Pag hindi na correct itong astigmatism na to, magiging dahilan ito ng sakit ng ulo, nahihilo, pangangalay ng batok, at saka yung pagsusuka. Kaya ito pag na-stuck ka dun sa salamin na hindi naman accurate sa mata mo, magkukos ito ng hilo, sakit ng ulo, sakit ng batok, at pagsusuka. Isang dahilan yon. Ang isang dahilan din po ng problema mo, tinatanong mo, ano kaya to? Yung dehydration. Yung kasing kakulangan ng tubig, pag wala kang enough na tubig na iniinom, yung tubig na lumalabas sa'yo, hindi na re-replace, na nawawala sa araw-araw sa pamagitan ng pagpapawis mo, pag humihinga ka at umiihi ka, lalo na po yung mga nagkakaedad na diabetic, pag severely dehydrate ka at natuyuan ka ng tubig, na bumababa ang blood pressure mo. Pag bumaba ang blood pressure, ang ating utak, walang matanggap na sapat na oxygen, kaya nakakaramdam ka ng hilo, sakit ng ulo, batok, may kasamang pagsusuka. Lalo na pag alam mo dehydrated ka, very dark ang ihi mo, hapong-hapo ka, kaya ang pinakamainam dito, inom ka ng maraming tubig at maraming mga fruit juices, sabaw ng buko, makakatulong ito. Limitahin mo yung pag-inom mo ng kape, tea at saka mga soft drinks, no? Ang pag-inom po ng tubig ay magbibigay ito ng mabilis na relief, especially kung nahihilo ka dahil dehydrated ka. Paalala mo na po sa vitamin C. Ang vitamin C po tumutulong sa ating mga white blood cells, important part ng ating immune system, para mag-produce ng antibodies. Ito'y tumutulong para labanan ang mga bacteria, viruses, and other toxin na nagkokos ng pagkakasakit natin. Sabi ng doktor, pagka mahina ang ating immune system, ibig sabihin wala kang enough na white blood cells sa bloodstream upang atakihin itong mga nagkukos ng sakit, kasama na po yung cancer cell. Ang vitamin C, ito isang powerful antioxidant, tumutulong sa katawan mo para labanan ang mga mikrobyo na mag-cause ng sakit natin. Kaya meron siyang potent antioxidant power ang vitamin C para labanan ng mga harmful molecule ng mga free radical. Kaya dapat for maintenance purposes, para lumakas ang ating immune system, tayo po ay uminom tayo ng vitamin C. Mabibili nyo po ito sa atin sa Lagman Building, kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba po tayo ng Blumentritt LRT Station, may 7-Eleven sa baba ng Blumentritt. Bumili lang po kayo kay Moss, yung ating security guard doon. Nag-duty siya doon Sunday up to Friday, 8 to 4 ng hapon. Kung malayo ito sa inyo, pwede po natin ipa-deliver sa LBC, COD, para sa ganon, pagka na-deliver na yung product, ay doon yun na po siya bayaran, no?
Ang isang sanhi din po ng pagkahilo, pagsakit ng ulo, pagsakit ng batok at pagsusuka, maring ikayo ay bumaba ang iyong blood sugar. Ang merong malaking epekto pag bumaba ang blood sugar mo kasi bawat selula ng ating katawan kailangan ng energy para mag-function. Ang pinaka main source ng energy natin, itong sugar, tinatag nating glucose. Ang blood sugar, ito'y essential para sa proper brain, heart, and digestive function. Pag ang blood sugar level mo ay bumagsak kaysa sa normal, tinatag nating low blood sugar, hypoglycemia, magkukos ito ng pagkahilo at sakit ng ulo. Kaya minsan pag nahilo ka, may kasama itong pagsusuka, no? The most medical condition nag-i-indicate ng pagkahilo, pagsusuka, sakit ng ulo, maring ito may kasama ng stiff neck, maring ito'y may relation sa tenga. Meron kang middle ear infection. Kaya pagka meron kang infection sa tenga, ang tawag natin doon ay labyrinthitis. Nitong labyrinthitis na ito yung inner ear disorder. No? Merong nerve sa ating loob ng ating tenga, nagpapadala ng information sa utak tungkol sa spatial navigation and balance control. Pag itong mga nerve na to ay namaga, ay magkikreate ito ng labyrinthitis. Ito pong simptoma, nakakaramdam ka ng hilo, pagsusuka, minsan nabibingi ka pa, kaya ito po ay sumasakit din ang batok mo. Maraming factors kaya nagkakaroon ka ng inflammation nitong inner ear mo. Mga factors nito, nagkaroon ka ng infection, mayroon viruses, kailangan magkaroon ka agad ng treatment dito sa ear infection para ma-prevent itong labyrinthitis na ito. Paalala mo na po sa omega-3 fatty acid. Ang omega-3 fatty acid, dito yung supplement for the heart dahil nakakapagpababa to ng cholesterol at saka ng triglycerides, naiwasan ng bara sa puso, naiwasan ng chance ng abnormal heart rhythm, nare-reduce ang heart attack sa stroke, napiprevent yung blood clot, no? Para maiwasan po yung cardiovascular disease like heart attack at stroke. Ang omega-3 fatty acid is ang natural effective treatment sa constipation. Pag constipated ka, maganda mag-take po kayo ng omega-3. Ito rin po ay sabi, nare-reduce ang inflammation, para ito'y nakalink ito sa mga arthritis, sa mga inflammation ng mga joints. Maganda rin ito sa mga eczema, allergy, or rashes, at panlaban din sa mental disorder, depression, anxiety, ang omega-3 fatty acid. Ang omega-3 po ay nakakapekto sa ating mga hormone. Ito po yung saturated fat omega-3 fatty acid ay necessary component sa cell function and creation ng mga hormones. Kaya kung nahihirapan ka mag-produce ng hormone, kinakailangan ito sa ating mga babae para ma-maintain ang normal functioning ng female hormone. Lalo na po kung nasa menopausal problem ka, mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid. Available to sa atin sa Lagman Building. Ang treatment nitong ear infection na to, involve yung medication na reseta ng doktor, mga pamatak sa tenga. Nakakaramdam kayo ng relief pag naresetahan kayo ng doktor ninyo para maka-achieve kayo ng full recovery in a month or 2, no? Kaya nga po, pag meron kang ear infection, ito po ay magpapatuloy yung iyong hilo, no? Kaya ito po kasing ear infection, merong factors bakit ka nagkaroon ng ear infection. Maaring respiratory illness, yung meron kang laging may sipon, may plema, umaapekto sa tenga mo. O kaya ito pong bronchitis, no? Mga viral infection sa inner ear, naapektuhan yon. Tsaka yung gastroenteritis infection. Ito, pagka nagkaroon ka ng stomach virus, mga gastroenteritis infection, nakakaramdam ka ng pagsusuka at pagdadiarrhea, no? Ang mga viruses nagkakos ng stomach flu ay present sa iyong dumi at sa pagsusuka mo. Maaring ito'y galing sa contaminated food, water, and surfaces, sa mga surfaces. Kaya without proper eye hygiene, after using the bathroom, nagkakaroon kayo ng gastroenteritis. Paalala mo na po sa ating calcium magnesium. Ang calcium magnesium po natin, ito yung mga mineral nakakapaglakas ng ating mga buto. Ito rin po para sa healthy cardiovascular system. Ang puso natin ay muscle,
at ito nagpa-pump ng dugo sa buong katawan mo para lumakas ang muscle ng ating puso para ma-prevente ng muscle cramps. Mag-take po tayo ng calcium magnesium. Ito rin po yung magandang remedy sa dizziness and osteoporosis. Kaya well documented na ang calcium napapabagal ang rate ng bone loss sa mga elderly. At ang one thing, ang calcium to tumutulong sa pag-release ng melatonin. Ito melatonin to naturally occurring hormone dito sa ating utak, responsible sa masarap nating tulog. Pag wala kang sapat na inom na calcium, hindi magpuproduce ang melatonin ng utak mo para patulugin ka ng masarap. Kaya yung calcium magnesium, solution din po ito sa mga insomnia. Ito rin po calcium magnesium, isang ingredients, treatment sa acid reflux, saka antacid, kumokontrol ng GERD. Ito yung available po ito sa atin sa Lagman Building. O kung gusto nyo, pwede po kayo mag-chat sa akin sa Facebook page ko kung gusto nyo magpa-deliver nito sa inyong tahanan. Ito pong ear infection na to, ito yung mga bacterial infection, maaring ikaw ay nanigarilyo at ikaw ay umiinom ng alak, o meron kang history ng allergy, at ikaw ay palaging pagod at hapo, kulang ka sa pahinga, o sa sobrang under stress ka. Kaya kailangan po nito, may mga natural remedy para maiwasan mo itong mga pagkahilo na to. Mag-take po kayo ng itong Super B Complex. Ito ay combination ng 8 essential B vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, B6, folic acid, biotin, pantothenic acid, and B12. Tumutulong ito para suportahan ang production ng cellular energy sa katawan. Ang Super B Complex, ito ay combination ng mga B vitamins para pag-provide sa katawan mo ng energy due to poor diet and certain health issue, at vitamins deficiency, nagkakaroon ka ng chronic fatigue, kaya dapat mag-take ka ng Super B Complex. Anti-stress at anti-anxiety din po ang ating Super B Complex. Kung kayo'y anemic, maputla, mababang hemoglobin mo, mag-take po kayo ng itong ating Super B Complex na to. Pag kayo po inatake ng pagkahilo, umupo ka, at saka kung ikaw ay nakahiga, dahan-dahan kayong tumayo. Iwasan niya yung liwanag ng television or computer screen. Yung flashing light mula dito ay nagko-cause ng dizziness attack, no? Kaya pag nasa bed ka, i-try mo na umupo ka muna sa gilid ng bed mo bago tumayo, at kailangan po nito ay iwasan nyo yung maliliwanag na ilaw, kasi masyadong liwanag na ilaw nakaka-trigger ito ng pagkahilo. Paalala mo na po sa ating lecithin, ito yung natural source ng choline, important role sa pagbo-boost ng ating memory, ina-activate yung ating sluggish mind at nag-i-improve ng memory, nagpo-provide sa katawan mo ng necessary ingredients, mag-produce ng vital neurotransmitter na acetylcholine. Itong neurotransmitter na to responsible sa retrieval and effectiveness ng nerve signal sa maraming area ng utak. Kaya po lecithin nagpo-promote ng better concentration and memory. Importante ito sa mga student and elderly, gusto nilang ma-enhance ang kanilang memory skill. Ang utak natin, sabi 30% nito ay lecithin. Ito yung anti-aging supplement din po yung ating lecithin. Pagka nahihilo ka, mag-try kung humika na ka ng malalim, mag-deep breathing ka. Yung paghinga po ng malalim sa pamagitan ng ilong mo, ito i-hold mo hanggang makarating dun sa baga mo, tapos dahan-dahan mong i-release yan sa pagitan ng yung bibig, no? Itong pag-exhale mo, mag-inhale through your nose, exhale through your mouth, ito nare-relax ka, i-repeat mo to several times, makakatulong para mawala ang hilo mo. Samahan mo ng pagpindot dito sa uka. Ito yung ilong mo, merong uka sa gitna ng uso mo, yung ilalim nun, pindutin mo to, nakakalis ng hilo. Tsaka yung pagitan ng kilay mo, pindutin mo to, nakakalis ito ng pagkahilo. At saka pagka nahilo ka, may kasamang pagsusuka, mag-try kang kumain ng mga dry crackers tulad ng yung saltine, ganon. Itong mga matatabang na dry crackers, ito ay magandang remedy sa pagkahilo. Pag na-absorb ng tiyan mo to, lalo kung meron kang stomach acid, i-try mo yung kumain ka ng crackers 15 minutes, no? Sa pagising mo sa umaga,
ito o kaya mga toasted bread. Ito'y maganda para maka-recover ka sa yung pagsusuka mo at makakaalis ito ng pagkahilo. Pagkatapos, pwede mong pahiran ito ng Sanshera oil. Amuyin mo yung Sanshera oil, i-massage mo sa sikmura mo, i-massage mo sa batok mo yung Sanshera oil na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, pasit-pansitan, luyang dilaw, tsaka yung bayabas, oregano, malunggay, gota cola. Amuyin mo yan, makakalis ito ng sakit ng ulo, pagkahilo, sipon, sinusitis at ubo, sa pamamalat at saka sa stiff neck. Pag kinakabag ka, pahid mo sa tiyan mo, pahid mo sa dibdib mo, nakakaginhawa ng paghinga. Sa mga dysmenorrhea, meron kang masakit ng puson, sa rheumatoid, pinupulik at masasakit ang kalamnan mo, pahiran mo ng Sanshera oil, no? Maganda rin po ito sa patay na kuko para mabuhay yan, pampatay ng puto at lisa. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pagka pinahiran mo ng Sanshera oil yung skin mo, kaya iwas dengue, no? At saka inuulit ko po, pagka kayo po ay nahihilo, panatilihin yung huwag kayong matuyuan. Lagi kayo may tubig, lalo kung nagsuka ka, mag-inom kayo ng salabat. Alam natin ang salabat, ito po ay pang-alis ito ng pagsusuka. Yung salabat, yung 1 inch ng salabat, tadtarin mo ng pino, pakuluin mo ng 3 tasang tubig. Ito po ay mga 10 minutes, pakuluin mo siya, tapos salain mo bago inumin to. Ito yung maganda tulong para pang-alis din ito ng hilo, nakaka-relax ng tiyan. Ganun din po yung ating activated charcoal. Ito effective natural remedy as home treatment sa digestive problem, food poisoning, diarrhea, kabag, sinisikmura, dinidigay ka, maring na sikmura or meron kang bad breath, iwas tetanus sa infection, para pag nasugatan ko, nakagat ka ng aso, pusa, nakalmot ka para hindi ito ma-infection, hindi ka ma-rabies, ay hugasan mo mabuti ng tubig at sabon, tapos patuyuin mo, tapos lagyan mo ng alcohol, betadine or aguoxinada, tapos nung lagyan mo ng charcoal powder para ito yung mabilis gumaling at sisipin niya yung mga rabies at tetano na maaaring pumasok sa daluyan ng dugo. Activated charcoal, ito ay potent natural treatment para ma-flush out ng katawan yung toxin. Kaya pan-detox po activated charcoal. Ito po yung maganda sa mga drug overdose, nare-reduce yung dighay mo, yung bloating mo, nagpiprevent ng hangover, at nawawala po yung mga pinagbabawal na gamot para matanggal ito sa katawan. Inom po kayo ng activated charcoal. Alam mo yung amoy ng lavender oil, amoyin mong gano'n yung amoy ng lavender. Ito po ay maganda sa mga nahihilo, nagpo-promote ito ng masarap na tulog. Kaya itong ating lavender oil na to, ito'y maganda sa mga yung merong relaxing effect. Ito po kasing lavender oil, ginagamit sa full body massage, pang body massage mula talampakan hanggang ulo. Magpa-body massage ka, malaking tulong, may relaxing effect ang lavender oil. Available po ito sa atin sa Lagman Building. Yan po ay nasa kanto ng Blumentritt at Rizal Avenue. Nasa baba tayo ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven sa ibaba ng Lagman Building. Tapos meron tayong security guard doon, si Moss, lagi nakaabang siya sa baba. Kung nais kayong bumili, sa kanya kayo bumili. Ang duty po niya Sunday up to Friday, 8 to 4 ng hapon. O kaya pwede kayo magpa-deliver sa LBC, mag-chat lang kayo sa akin Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo akong panoorin sa Facebook, Patnubay sa Kalusugan. Ugalin nyo pong i-follow, i-click nyo yung follow, like at saka share. Hanapin nyo rin po ako sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe tsaka yung bell para ma-notify kayo na meron akong bagong video. Dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas, Psalms 32 verse 8. Aking ipapaalam sa iyo, ituturo sa iyo ang daan na yung lalakaran, papayuhan kita ng aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Sa umaga po, pagising natin sa umaga, yung kasing panalangin, ito po yung pakikipag-usap sa Diyos. Ang pakikipag-usap sa Diyos, mag-spend ka ng ilang minuto na hayaan mo na kausapin ka ng Diyos. Meron po sa pamamagitan ng Holy Spirit, i-invite mo ang Holy Spirit na ikaw ay kanyang kausapin. Magbibigay sa iyo ng mga bagong, mag-click sa mind mo
na ito ang iyong gagawin, ito ang iyong didesisyonan. Kaya ano man ang gagawin, sabi nga din, gano'n, diba, sa Proverbs 3, 5, and 6, trust in the Lord in all your ways. Trust in the Lord with all your heart. Magtiwala ka sa Diyos ng buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling pagkaunawa. Sabi niya, trust in the Lord with all your heart and lean not with your understanding. In all your ways, acknowledge God, He will direct your path. Kaya kasi ang sabi niya po sa Psalms 32 verse 8, ito po yung pangako ng Diyos, no? Ito ang pangako sa atin. Ang pangako po ng Diyos, pag sinabi ng Diyos, totoo yon, hindi siya sinungaling. God is faithful sa kanyang mga salita. Ipapaalam ko sa iyo, ang sabi niya, ipapaalam ko sa iyo, ituturo ko sa iyo ang daan na yung lalakaran, papayuhan kita ng aking mga mata na nakatitig sa iyo. Kaya pagising natin sa umaga, ang una-una nating gawin, tayo po ay manalangin, magkaroon tayo ng quiet time sa Diyos, basahin natin ang Bible. Sabi niya, I will instruct you, I will teach you in the way you should go, I will guide you with my eye. This is a promise of God. Ang ating pong teacher ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon, tuturuan niya tayo sa daan nating lalakaran. Yung kanyang mga banal na salita, ito'y magbibigay ng order, at ang Holy Spirit, siya ang magdidirect sa ating mga gagawin sa araw-araw. Kaya nga po, ititrain tayo ng Holy Spirit sa perfection and holiness. Kaya yung heavenly training is one of the covenant blessing na sabi niyang gano'n, na ang lahat ng aking anak ay tuturuan ko. Ito mga practical teaching na to is the best instruction. Ito po yung sabi, hindi mo na yung ating pong kasing pananampalataya, kung ikaw ay isang Kristiyano, ang Holy Spirit, di ba, pag natatapos ka ng pala, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, di ba? Kaya malalaman natin, the Lord will guide you, sabi nga sa pamamagitan ng udyok ng banal na Espiritu. Kaya kailangan po, pagising mo sa umaga, hingin mo ang gabay at patnubay ng Panginoon. Kasi itong kanyang promise sa atin, ipapaalam ko sa iyo, at ituturo ko sa iyo ang daan na yung lalakaran, papayuhan kita ng aking mga mata. I will instruct you and teach you in the way you should go, and I will guide you with my eye. Kaya panghawakan mo to, pagka ikaw, minsan di natin alam ang buhay, paglabas mo, baka hindi ka na makabalik ng buhay, di ba? Maraming mga blessing na binibigay sa atin ng Diyos, na minsan hindi naman supernatural, mga simple lang, pero minsan hindi natin napapansin. Maaring hindi mo alam na merong palang gustong manakit sa iyo, ay hindi niya natuloy. Maaring merong gustong mangagaw sa iyong bag, hindi niya natuloy. Maaring merong gustong gumawa sa iyo ng babatuhin kanya ng bato, hindi natuloy. So hindi mo alam 'yon. Minsan bigla kang baka mas buti naligtas ka ng Panginoon, baka masagasaan ka sa oras na yon, pero niligtas ka niya. Kaya kailangan sa bawat araw, umaga at gabi, bago tayo matulog, magpasalamat tayo sa Diyos na tayo'y ligtas. Bagamat malaganap ang coronavirus, tayo patuloy na ligtas at buhay. Bagamat kulang tayo sa pananalapi, na walang kayo ng trabaho, pero God will provide. Panatilihin po natin ang pananampalataya. Pag sabi niya, call unto me and I will answer you. Kaya yung po'y pangako ng Diyos. Ipanghawakan mo, di ba, ang pananampalataya? Sabi niya, anumang pinapanalangin mo at wala kang pananampalataya, hindi ka naniniwala sa Diyos, you cannot move the hand of God. If you want to move the hand of God, ito ay sa pamagitan yung pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Kaya magandang gabi po. Sumaatin nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na Ama at ang ating Panginoong Hesukristo, and God bless us all.